Ang pelikula ay nagsisimula sa mga suburb ng Adelaide kung saan may malaking house party na inihahanda ng ilang estudyante sa high school. Isang binatilyo na nagngangalang Cole ang naghahanap sa masikip na bahay para hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na si Duckett. Nalaman niya agad na kakaiba ang ikinikilos ng kanyang kapatid dahil nakainom ito ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa pag-aalala, mabilis na pumunta si Cole sa itaas at nakahanap ng kwartong tila nakalock mula sa loob. Binuksan niya ito at nakita si Duckett na walang damit pang itaas, sugatan, at walang saysay na bumubulong sa sarili. Agad na niyakap ni Cole ang kanyang nakababatang kapatid at sinubukang dalhin ito pauwi, ngunit sa labas, ilang kabataan ang tila nagre-record ng buong pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone. Dahil dito, labis na nagalit si Cole at sinabihan silang huminto. Bigla, nang walang babala, dinampot ni Duckett ang isang kutsilyo at sinaksak ang kanyang kuya. Nagulat ang mga partygoers at nagsimulang magsitakbuhan habang sinaksak naman ni Duckett ang kanyang sarili sa mukha. Samantala, sa parehong bayan, isang estudyante sa high school na si Mia ang nagdadalamhati sa ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Inihayag na ang kanyang ina ay namatay matapos aksidenteng ma-overdose sa mga sleeping pills. Si Mia ay may sama ng loob sa kanyang ama na si Max. Iniisip niyang hindi sapat ang ginawa nito para iligtas ang kanyang ina. Upang maiwasang makipag-usap kay Max, nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Jade. Kasama niyang sinundo ang nakababatang kapatid ni Jade na si Riley. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sila sa kanilang destinasyon at agad na pumunta si Mia upang makita si Jade. Ngunit abala si Jade sa pakikipag-usap sa kanyang bagong kasintahan sa telepono. Dito ipinakita na itinuturing ni Mia sina Jade, Riley, at ang kanilang ina na si Sue bilang kanyang pamilya. Kalaunan, napanood ng mga dalaga ang isang video ng isa nilang kaklase na tila sinasaniban sa isang party. Sinabi ni Jade na peke ito, ngunit interesado si Mia at gustong makita mismo. Gusto rin niyang pumunta sa party na yon upang malibang at malimutan ang kalungkutan dahil anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Labagman sa kalooban ni Jade, pumayag siya alang-alang sa kanyang matalik na kaibigan at dahil nandoon din ang kanyang kasintahan. Nang natutulog si Sue sa kanyang silid, palihim na lumabas ang mga dalaga kasama si Riley mula sa kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sila sa party at nakilala ang bagong kasintahan ni Jade na si Daniel, na dating kasintahan din ni Mia. Sa kabila ng kanilang nakakailang nakasaysayan, mabuting magkaibigan silang tatlo. Kinalaunan, ipinakita ng dalawang kaklase, sina Hailey at Joss, ang isang laro na tinatawag na Talk to Me, na pinagkakaguluhan ng lahat. Mayroon itong setup na katulad ng Ouija board pero gamit ang isang nakakatakot na embalsamadong kamay. Sinabi ni Hailey na ang kamay ay dating pag-aari ng isang psychic medium at ginagamit na ngayon para tawagin ang mga supernatural na nilalang. Nang magdesisyon kung sino ang unang susubo, nagboluntaryo si Mia. Inilagay ni Joss ang mahigpit na sinturon kay Mia sa upuan habang ipinaliwanag ni Hailey na kailangan nilang tapusin ang pagsanib sa loob ng 90 segundo. Kung hindi ay tatanggi ang mga espiritu na umalis. Sindi nila ang kandila at inutusan si Mia na hawakan ang kamay at sabihin ang Talk to Me. Ilang segundo lang. Nakakita si Mia ng multo ng isang matandang lalaki na nagpamangha at nagtuliro sa kanya. Pinilit siya ng kanyang mga kaibigan na bitawan ang kamay at agad naman niyang ginawa. Ipinaliwanag niya kung ano ang nakita niya at tila naniniwala ang lahat. Pagkatapos nito, muli siyang bumalik at hinawakan ulit ang kamay. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang multo ng isang nakakatakot na babae. Inutusan siya ni Hailey na sabihin ang I let you in sa multo. Ngunit nang sabihin ni Mia ito, bigla siyang napatingala at tila nasasakal. Natakot si Jade at humiling na itigil agad ang laro. Pagkatapos ng isang minuto, natapos na ang pagsakal kay Mia at itinungo niya ang kanyang ulo, ngunit dilat at itim na ang kanyang mga mata. Tanda ng pagsanib ng nakakatakot na espiritu. Hindi nagtagal, nagsimulang umasal ng baliw si Mia, nagsasalita ng kakaiba at nakakatakot na boses. Tinuro niya si Riley at sinabing, talagang gusto nila ikaw, na nagpagimbal sa kanya. Nang umabot ang timer sa 83 segundo, sinubukan ni Joss na hilahin si Mia palayo sa kamay. Ngunit ayaw bumitiw ng espiritu at sumigaw na patakbuhin si Riley. Sa wakas, nagawa ni na Hailey at Joss na putulin ang koneksyon ni Mia sa kamay sa pamamagitan ng pagpatay sa kandila. Kahit na lumampas na sila sa 90 segundo, sinigurado nilang ayos si Mia, at pagkatapos nito, nagpalitan sila ng pagsanib. Kinalaunan, tinanong ni Riley si Mia kung ano ang pakiramdam ng masaniban, at sumagot si Mia ng, napakaganda. Napakasaya niya sa buong karanasan sa demonic possession na maging si Daniel ay gustong subukan. Si Jade, na nais pasayahin ang kanyang nobyo, ay nagtanong kay Hailey kung maaari nilang gawin ang nakakatakot na ritual ng kamay sa bahay nila ngayong gabi. At pumayag si Hailey. Sa susunod na eksena, sina Jade, Mia, Daniel, Riley, at ilang kaibigan ni Riley ay nakumbinsi si Sue na hindi sila magpapaparty at simpleng pagtitipon lang ito. Nang makumpleto na ang grupo at handa na ang kamay,
Agad sumabak si Daniel upang simulan ang ritual. Ang espiritu na sumanib sa kanya ay Wild. Sinabi nitong hindi siya interesado kay Jade at pagkatapos ay hinalikan ang aso nito. Nagsimula ang ibang mga kabataan na mandiri at matuwa habang tinatawanan at near record si Daniel. Pagkatapos nilang putulin ang koneksyon sa espiritu, nakaramdam ng kahihiyan si Daniel, pero ang iba ay gusto pang magpatuloy. Nagpalitan sila ng pagsanib, at maging si Daniel ay sumabak muli. Ngunit nang humiling si Riley ng kanyang turn, tumanggi ang iba dahil masyado siyang bata para rito. Sinubukan ni Mia na kumbinsihin si Jade na payagan ang kanyang kapatid, pero tumanggi pa rin siya. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo ang magkapatid at pansamantalang umalis ng silid si Jade. Sinundan ni Daniel. Sinamantala ni Riley ang kanilang pagkawala at nakiusap kay Mia na bigyan siya ng pagkakataon, na sinang-ayunan naman ni Mia, pero sinabi niyang gagawin nila ito sa loob ng 50 segundo lamang sa halip na 70. Nang pumayag ang iba, itinali si Riley sa upuan at sinimulan ang ritual. Sa simula, humingi siya ng tawad kay Mia, pero biglang nag-iba ang kanyang kilos, na parang sinaniban ng ina ni Mia. Nagsalita ito tungkol sa kanyang sariling pagkamatay at sinabing sobrang namimiss niya si Mia. Hindi nagtagal, pinaalalahanan sila ni Hailey na lumipas na ang 50 segundo, pero nakiusap si Mia na bigyan pa siya ng oras kasama ang kanyang ina. Nang umabot sa 0 ang timer, sinubukan ng iba na putulin ang koneksyon, pero nagkaroon ng nakakatakot na pagbaliktad ng sitwasyon. Nagsimulang magkyok ang espiritu bago marahas na ipagpag ang ulo ni Riley laban sa mesa. Pagkatapos ay hinayla siya patungo sa isang cabinet at paulit-ulit na pinalo ang kanyang ulo dito hanggang sa damyugaw ng husto. Nang marinig ang mga sigaw, bumalik sina Jade at Daniel sa silid at nagulat sa kanilang nakita. Kinailangan ng tulong ng lahat upang tuluyang matanggal ang kamay ni Riley. Sa sumunod na pangyayari, agad siyang dinala sa ospital. Ang trauma ay mabigat sa kanilang lahat habang sila ay iniimbestigahan ng pulis. Pagkatapos, isang guilt-ridden na Mia ang nagdesisyong umuwi at ilayo ang sarili. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan ni Mia na bisitahin si Riley sa ospital, ngunit sinabi ni Jade na umalis na siya. Dahil dito, labis na nasaktan si Mia at naghahanda na siyang umalis nang makita niya ang refleksyon ng kanyang ina sa isang bintana. Tila papunta sa banyo, sinundan ito ni Mia at narinig ang boses ng kanyang ina na humihingi ng tulong. Ngunit wala siyang natagpuan. Lalong lumalim ang kanyang pagkabalisa at nagsimula siyang umasal ng kakaiba. Nakita ni Daniel ang kalungkutan ni Mia kaya binisita niya ito at inalok na ihatid siya pauwi. Pagdating nila, humiling si Mia na manatili muna si Daniel dahil sobrang lungkot niya ngayon. Nag-alinlangan si Daniel sa simula, lalo na dahil sa relasyon niya kay Jade. Ngunit tiniyak ni Mia na magkaibigan lang sila at ayaw niyang mag-isa ngayong gabi. Sa wakas, pumayag si Daniel. Ngunit halata pa rin na may nararamdaman si Mia para sa kanya. Kinagabihan, nagising si Mia mula sa isang bangungot tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nakita niya ang espiritu ng isang matandang babae na lumalapit kay Daniel at sinisimulang sipsipin ang kanyang mga daliri sa paa. Nang inig si Mia at sumigaw upang gisingin si Daniel. Ngunit nang magising si Daniel, laking gulat niya nang makita si Mia na may puting mga mata at siyang sumisipsip sa kanyang daliri. Hindi ang espiritu. Natakot si Daniel at agad na tumakbo palayo mula sa bahay ni Mia. Sumigaw si Mia na parang nababaliw at sinampal ang sarili ng maraming beses bago ipakita na nasa bag niya ang kamay. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang ina gamit ang ritual, at sa kanyang gulat, gumana ito. Lumitaw ang espiritu ng kanyang ina na si Rhea at sinabi kay Mia na hindi sinasadya ang kanyang pagkamatay. At aksidente lang ito. Pinakiusapan din siya ni Rhea na tulungan si Riley dahil nagdurusa ito ngayon. Pagkatapos nito, niyakap ng espiritu ang kanyang anak na babae hanggang makatulog si Mia. Samantala, nasa ospital si Jade kasama ang kanyang kapatid nang bigla itong masaniban at kagatin ang sarili sa isang nakakagulat na pagwawala. Bumagsak siya at paulit-ulit na ibinabangga ang ulo sa pader ng banyo. Tumigil lamang ang sitwasyon nang sumigaw si Jade ng tulong at isang nurse ang dumating upang pigilan ito. Kinabukasan, nakipagkita si Mia sa grupo na nasa house party ilang araw na ang nakalipas. Ibinahagi ni Jade na patuloy na sinusubukan ng kanyang kapatid na saktan ang sarili. Dahil dito, ibinunyag ni Diyos ang isang nakakabahalang impormasyon. Ayon sa lalaking nagbigay kay Duckett ng sumpang kamay, may malaking epekto ito kung ang isang taong sinaniban ay namatay habang nananatili ang espiritu sa kanya. Ang espiritu ay makakakuha ng pisikal na katawan. Ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ng espiritu sa loob ni Riley na patayin siya upang makuha ang kanyang katawan. Matapos marinig ito, hinanap ng grupo ang kapatid ni Duckett na si Cole at nag-arrange ng pakikipagkita sa kanya. Ngunit tila wala sa mood si Cole upang makipag-usap sa kanila. Pakiramdam niya ay sinamantala ni Diyos ang kanyang kapatid at iniwan ito nang nagsimulang maging kakaiba ang mga pangyayari. Nagpakita ng simpatsya ang grupo sa kanya at ipinaliwanag ang tungkol kay Riley. Kaya't sa wakas ay napilitang magsalita si Cole. Ipinaliwanag niya na habang tumatagal ang espiritu sa loob ni Riley, mas humihina ito. Kaya,
Iminungkahi niyang ang pinakamagandang gawin ay hintayin na lang na mawala ito. Ngunit hindi kumbinsido si Mia sa plano ni Cole na maghintay lang. Naniniwala siyang hindi nila naisasara ng maayos ang koneksyon ni Riley sa espiritu dahil hindi nila pinatay ang kandila pagkatapos ng ritual. Kaya't determinado siyang palayain si Riley mula sa masasamang espiritu sa anumang paraan. Sang-ayon ang buong grupo sa kanya at sabay-sabay silang nagtungo sa ospital. Pagdating nila, sinimulan nilang ihanda ang mga kailangan para kumpletuhin ang ritual. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanilang unang mga pagtatangka, kaya't si Mia ay nag-isip ng bagong plano. Ngayon, nais niyang gamitin ang ritual upang makipag-ugnayan sa espiritu ni Riley, na pinaghihinalaan niyang nahiwalay sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng ritual, nakatagpo siya ng espiritu ng isang batang babae na hindi niya kilala. Inalok ng batang babae na gabayan si Mia patungo sa lugar kung saan naruroon ang espiritu ni Riley. Dahil sa kanyang desperasyon na mailigtas ang kaibigan, pumayag si Mia na sumama sa batang babae sa tila isang realm ng mga espiritu. Doon, nasaksihan niya si Riley na pinalilibutan at pinahihirapan ng maraming espiritu. Biglang natapos ang 70 segundo at hinayla siya pabalik ng kanyang mga kaibigan sa tunay na mundo. Ibinahagi ni Mia ang nakakatakot na mga detalye ng kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan. Napagtanto nila na wala silang magagawa sa ngayon, kaya naghiwa-hiwalay na sila. Pagbalik ni Mia sa bahay, agad siyang nilapitan ng kanyang ama, si Max, at sinubukang ipaliwanag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Rhea. Ipinaliwanag niya na bago pumanaw, may iniwan ng kanyang ina na matagal na niyang kinatatakutang ipakita kay Mia. Binasa niya ang sulat ni Rhea na nagkukumpirma na hindi aksidente ang kanyang pagkamatay. Labis na nasaktan si Mia at umiyak ng todo habang sinusubukan siyang kalmehin ng kanyang ama. Sa sandaling yon, nakita ni Mia ang espiritu ng kanyang ina sa harap niya. Sinabi nito na peke ang sulat at hindi niya sinadyang tapusin ang kanyang buhay. Sa galit at takot, pumunta si Mia sa kanyang kwarto. Kasunod ang espiritu ng kanyang ina. Ibinunyag nito na si Max ang nagsulat ng sulat bilang kasinungalingan. At ang lalaking nakita niya sa ibaba ay hindi ang kanyang tunay na ama. Biglang kumatok si Max sa kanyang pintuan. Ngunit itinuro ng espiritu ni Rhea na ang kumakatok ay isang masamang espiritu na nagkukunwaring siya. Sinabi pa ni Rhea na nagdurusa si Riley at maaari lamang siyang mailigtas sa pamamagitan ng kamatayan. Dahil hindi na siya pakakawala ng mga ito. Habang nangyayari ito, ang masamang espiritu na nagpapanggap na si Max ay tuluyang nakapasok at sinubukang sakalin si Mia. Narinig ng totoong Max, na nasa sala pa, ang malalakas na ingay mula sa kwarto ng kanyang anak. Agad siyang umakyat at pumasok sa kwarto nang makita niyang hawak na ni Mia ang isang pares ng gunting. Sa kasamaang palad, biglang nawala ang espiritu at natama ni Mia sa leeg ang kanyang tunay na ama. Sa puntong ito, lubos nang nalinlang si Mia ng espiritu ng kanyang ina kaya hindi na siya nagulat sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Mia si Jade at sinabi na may paraan siya upang mailigtas si Riley. Dahil desperado si Jade para sa tulong, iniwan niya ang kanyang kapatid at nagpunta sa bahay ng kaibigan. Ngunit hindi alam ni Jade na ang tunay na balak ni Mia ay mapag-isa kasama si Riley sa ospital. Pagdating ni Mia, nasa ilalim na ng impluwensya ng mga demonyong espiritu si Riley. Naniniwala si Mia na walang ibang paraan upang matigil ang pagdurusa ng bata kundi tapusin agad ang kanyang buhay. Kaya't inihanda niya ang sarili upang saksakin si Riley gamit ang dagwang gunting. Ngunit umatras siya sa huling sandali. Samantala, dumating si Jade sa bahay ni Mia at natagpuan si Max na duguan at kritikal ang kalagayan. Sa takot, agad niyang tinawagan ang kanyang ina at sinabing magpadala ng ambulansya. Mabilis siyang bumalik sa ospital, nag-aalala para sa kaligtasan ni Riley. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Jade si Mia na itinutulak si Riley sa isang wheelchair at lihim siyang sinundan. Si Mia, na kontrolado ng espiritu ng kanyang ina, ay binalak na itulak si Riley sa paparating na trapiko. Ngunit bago niya ito magawa, biglang nilundag ni Jade si Mia mula sa likod at itinulak ito sa gitna ng kalsada, dahilan upang mabangga siya ng isang sasakyan. Maya-maya, nagising si Mia sa gitna ng kalsada, duguan at sugatan. Tumayo siya at nakita si Jade na yakap si Riley sa gilid ng daan. Nag-shift ang eksena at bumalik si Mia sa ospital, ngunit tila surreal at distorted ang lahat sa kanyang paningin. Si Riley, na himalang gumaling, ay umalis na ng ospital kasama ang kanyang pamilya. Samantalang si Mia, nakita si Max na naglalakad sa mga pasilyo ngunit hindi siya pinansin. Pakiramdam niya ay unti-unting naiwan siya, at walang nakakapansin sa kanya habang ang paligid ay unti-unting lumulubog sa dilim. Biglang may kumislap na ilaw na nakatawag ng kanyang pansin. Nilapitan niya ito at natagpuan ang isang kandila na may kamay na lumalabas mula rito. Sa kanyang pag-usisa, inabot ni Mia ang kamay. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, bigla siyang napunta sa isang hindi pamilyar na lugar kung saan may mga lalaking nagmamasid sa kanya. Ang lalaking humahawak sa kanyang kamay ay bamulong ng "pinapasok kita", na nagbunyag ng nakagugulat na katotohanan. Namatay si Mia sa aksidente sa kalsada at naging espiritu na siya ngayon.